Ang kwentong ito ay tungkol sa isang lalaking walang magic at napatay ng isang halimaw na tinatawag na Asmodeus SSS rank. Ngunit binuhay siya ng isang taong liwanag na tinatawag na hari upang maging pinakamalakas na tao sa mundo at nagkaroon ng skill na tinatawag na predation. Kaya niyang kainin ang kanyang kalaban at kunin ang skills ng mga ito. Ngunit bago ang lahat, ako ay nakikiusap sa inyo na paki-like, share at follow ng aking mga account. Ang aking Facebook page, YouTube account, at TikTok account. Nang sa gayon ay makapamili kayo kung anong platforms ang mas makakagan sa inyo para sumubaybay. Nung nakaraang 2 dekada, may mga halimaw na pumapaslang ng mga tao. At may isang lalaki na muntikan ng makain ng isa sa mga ito. Sa hindi inaasahang himala, napatay niya ang isang halimaw. Siya ay hindi makapaniwalang nagamit niya ang kanyang sariling lakas upang matalo ang halimaw. At biglang may tumawag sa kanya at sinabing, "Hoy Unawaken, anong ginagawa mo? Huwag kang tumunganga dyan. Hindi kami kumuha ng isang porter para magpahinga sa laban. Dapat kunin mo ang mga drops ng halimaw." At sumagot naman ang lalaki na pasensya na. Ang mundo ay nagbago simula nang madiskubre nila ang Abyss. Ang Abyss ay isang dimension kung saan makikita ang mga halimaw na dati ay pantasya lamang. Pagtapos madiskubre ang Abyss, ang mga tao ay nagkaroon ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan na iyon ang ginagamit nila para matalo ang mga halimaw sa Abyss. At para masukat ang lakas ng individual, hindi na ito binabase sa kung ano ang personalidad or effort. Binabase na ito sa iyong awakening rank. Kung ang iyong awakening rank ay mataas, garantisadong maganda ang pamumuhay mo. Ngunit hindi ang ating bida. Ang bida ay isang alalay na bumubuhat lamang ng mga gamit ng mga awakened. At ang katulad niyang unawakened pa rin sa edad na 35 years old, ay hindi makakamit ang magandang buhay habang hindi pa siya awakened. Ngunit habang iniisip niya ang mga bagay na yon, nagulat siya sa nakita niya. Wala na ang mga kasama niya. Biglang may boses na nagsabing ikaw na lang ang mag-isang natitira. Nagulat siya na ang boses na iyon ay boses ng isang halimaw na tinatawag na Asmodeus SSS rank. At inatake siya nito at sa sobrang takot ay hindi na siya nakagalaw. At napaisip na ano itong nangyayari. Ito ba ang dahilan ng pagkamatay ko? At biglang naalala niya lahat ng masalimuot na pangyayari sa buhay niya. Namatay ang magulang ko sa aksidente. Walang katapusan akong binubuli sa school. At buong buhay ko ay tinataboy ng iba dahil ako ay isang unawakened. Pagkatapos ng lahat matatapos ang buhay ko ng tagabuhat ng mga gamit. Walang kwentang buhay. Nung tinanggap na niya ang kanyang katapusan, ay biglang may lumabas na system display. At nagsasabing awakening. Lahat ng kondisyon para maging awaken ay nakamit na. At nagulat siya na may isang lalaking liwanag ang biglang lumabas. At pagtingin niya kay Asmodeus ay hindi na gumagalaw. Nagsalita ang lalaking liwanag at sinabing, "Haha, nakafocus ka kay Asmodeus na biglang hindi na gumagalaw." Hindi pa rin makapaniwala ang bida at napatanong ng sino ka? Sabay sumagot ang lalaking liwanag na, "Ewan ko, pero ang tawag sa akin ng iba ay hari. Pero hindi mo na kailangang alalahanin yan. Ipagkakaloob ko sa iyo ang awtoridad mula ngayon." Nakatulala pa rin ang ating bida sa mga nangyayari at walang katapusang tanong ang nasa isip niya. At sabay sabi ng lalaking liwanag na hindi magandang magduda ka palagi. Napahanga lang ako sa iyong kalooban at tiyaga at dumating ako para piliin ka. Gayunpaman makabubuting isipin na ang ganitong himala ay hindi na mangyayari ulit. Sabay tanong ng bida, "Teka, pipiliin mo ko? Anong nangyayari?" Sabay sabi ng lalaking liwanag na mag-antay ka sa panahon mo. Darating ang araw na maiintindihan mo ang lahat at magkikita pa tayo ulit. Susi ko. At natapos na ang lahat. Ngunit nagising ang ating bida na may tumatawag sa kanyang, "Hoy, gumising ka dyan." 2 lalaki ang nag-iingay at sinabing, "Hindi tayo pinapansin nito ah. E di sasampalin ko na lang para magising." At biglang sinampal ang ating bida sabay sabing, "O ayan, gising ka na ba? Hay nako, nagigising ka lang pag ginugulpi ka no." Napaisip ang ating bida Baehyuk, bakit nandito yung tao na nambuli sa akin nung high school? Nakatulala pera ng bida. At napapaisip na nasa abyss lang ako ngayon lang anong nangyayari. Teka, at laking gulat niya na may lumabas na system display. Name, TNH, 19 na rank, F. Napaisip ang ating bida dahil nakalagay na edad niya ay 19, napag-alaman niya na ito ay 16 na taon nang nakalipas. Kung totoo man ibig sabihin ay, biglang tumawa ng tumawa si Tien. At sinasabi ng mga bully sa paligid niya ay nasara na ata tong tao na ta. At biglang sinapak ni Tien si Baehyuk. Nagulat ang mga bully at hindi makapaniwala sa nangyayari. Napaisip si Tien habang nakangiti at hindi makapaniwalang awakened na siya. Hindi pa rin mapigilan ni Tien ang pag-iyak dahil sa tuwa. At patuloy na umatake ang mga bully sa kanya.
At sinasabing naloloko ka na ba? Alamin mo kung saan ka lulugar. Ngunit walang kahirap-hirap inilega ng ating bida ang mga atake. At sinundan ng uppercut at isang malakas na sipa sa tiyan. Habang nakikipaglaban, sinasabi niya sa isip niya na, sa loob ng 35 years, ginawa ko ang lahat para lumakas. Simula fundamental training, pag-alam ko sa mga existing information tungkol sa abyss at mga halimaw. Iba't ibang uri ng skills pati na rin ng combat training. Kaya walang dahilan para matalo ako ng mga gunggong na to, nang hindi man lang alam ang mga basic. At syempre kailangan ko pa rin bumalik sa physical training. Napahinto ang ating bida dahil kay Bayek na sumigaw ng kalokohan. Huwag mo kong lokohin anong awakened. Taeyon, isa kang mangmang. Katapusan mo na ngayon. At gumamit si Bayek ng skill na tinatawag na stone skin, pinapalakas nito ang katawan. At binabalutan ng bato ang balat. Umatake na si Bayek at patuloy na iniilaga ni Tien ang mga ito. Biglang tumalon ng mataas si Bayek. At umatake gamit ang mga bato sa kanyang braso. Nawasak ang lapag at naging mausok. Ngunit biglang lumitaw SSI Tien at napansin naman agad nito ni Bayek. Nagsabayan sila ng suntok. Ngunit laking gulat ni Tien. Dahil walang talab ang kanyang suntok. Sabay sinabi ni Bayek kay Tien na anong ginagawa mo. Sinundan ni Bayek ng isang malakas na suntok sa tiyan na gawa sa bato. Tumalsik si Tien at napapaisip na nasaktan niya ang kanyang sarili dahil sa pag-atake niya. Hamampas sa bato si Tien at mukhang kaawa-awa dahil nababalutan na siya ng dugo sa kanyang mukha. Papalapit na sa kanya si Bayek at Hehe, sinasabing umaasta kang tigasin kanina. Ngayon alam mo na kung hanggang saan lang ang kaya mo. Isa kang gunggong na unawakened. Nakahiga si Tien at naiisip niya na. Ang lahat ng awakened mayroong skills at rank. Nagsisimula sa F-rank na halos kaparehas lang ng normal na tao. Hanggang sa S-rank na may special na abilidad at lakas. Ang pisikal na abilidad at skills ng mga awakened ay lalong lumalakas ng husto. Pero yung sa akin ay rank F ang pinakamababang rank at predation skill na hindi ko man lang narinig dati. Wala na kong pag-asa na matalo ko si Bayek na C-rank. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin nararamdamang matatalo ako. At biglang bumulusok ang pulang aura na nanggagaling sa katawan ni Tien. Nanginig sa takot si Bayek at sinasabing imposible, kalokohang awakened ka na. Isa ka lang mababang uri. Sabay napatingin si Tien sa kanyang sarili at nagtanong na ito ba ang predation? Nararamdaman ko yung malakas na magic na bumabalot sa katawan ko. Hindi ko alam kung ano ang nangyayari pero wala namang mawawala kung susubukan ko. Nagsabayan ng atake ni Bayek at Tien. At sa kabilang banda ng building ay masayang nagkakwentuhan ang mga estudyante. Ngunit makikitang may kulay pulang ipoipo ang biglang bumulusok dahil sa lakas ng sabayan ni Tien at Bayek. Bumalik na ang eksena sa bakbakan ng dalawa, ngunit makikitang nakadapan na si Bayek. At biglang lumabas ang system display na nagsasabing kumpleto na ang predation. At dahil nak-aim mo ang iyong target, isa ka na ngayong E-rank. At narehistro na ang bago mong skill, stone skin. Lumipat na ang eksena sa isang school clinic. Natulala ang isang teacher ng school sa kanyang nakita. Dahil nakita niya si Tien na dala-dala ang mga walang malay na bully. Nagsalita si Tien at sinabing, "Hello teacher." Makikita sa mukha ng teacher ang pag-aalala at pagkagulat. Pagkatapos ng laban, dinala ni Tien ang mga bully kasama na si Bayok sa school clinic. At ginamo si Tien gamit ang healing ability ng nurse. Tinanong ng nurse si Tien kung anong nangyari. At nagsinungaling si Tien at sinabing gamulong sila sa hagdan. Paglabas ng school, naiisip ni Tien na sa wakas, magaling na ako at nakaganti na ako kay Bayok sa pambubuli niya. Ngunit namamroblema pa rin si Tien sa kanyang skill na predation. At ang kanyang rank na dati ay kahit ibuhos niya ang lahat sa pagsasanay ay hindi pa rin umangat. Pero ngayon ay nagbago pagkatapos lamang ng isang laban. At ang predation skill na E-rank ay walang kahirap-hirap tinalo ang C-rank na skill. At laking tuwa ni Tien dahil naaga niya ang skill ng kalaban pagkatapos niyang talunin gamit ang predation. Ang daming tanong ang nasa isip ni Tien. Bakit binigyan ako ng hari ng ganitong kapangyarihan? Bakit niya ko muling binuhay? Pero sa bandang huli, isa lang ang dapat kong gawin. Aalamin ko ang lahat tungkol sa predation. Nakauwi na ng bahay si Tien at sabay sabing matagal-tagal na din akong hindi nakakauwi. Pagkatapos mamatay ng mga magulang ko, kinupkup na ko ng tiyuhin ko. At pagpasok ni Tien sa bahay, sinabi niyang late makakauwi ang tiyuhin niya. At iniisip niya kung pwede muna siyang mag-hag-ailap ng impormasyon kaugnay sa kaparehas na skill. Ngunit nagulat siya sa kanyang naabutan. Merong 4 na lalaki ang nakatingin sa kanya. Napapaisip siya kung ano ang nangyayari at biglang tinawag siya ng isang lalaki na mukhang takot na takot sa nangyayari. At tinawag niya itong Jaeong. Bakit wala ka sa school? Nanlilisik ang mata ni Tien at sinasabi niya sa isip niya na,
Itong gunggong na tong si Jaeong. Kahit sa dati kong buhay ay mahilig tong sumama sa mga bully. Ninanakaw niya lahat ng pera sa bahay at gumagawa ng malaking gulo. Ngunit habang iniisip niya yon ay biglang nagtanong ang isang lalaki kay Jaeong na, "Sino tong gunggong na ta?" At bumulong si Jaeong sa kasama at pinakilala niya kung sino si Tien. At sinabi ng bully na akala ko naman kung sino. Pinsan mo lang pala. At matapang na lumakad ang bully papunta kay Tien. At sinabing kung ayaw mong mabugbog magkunwari ka na lang na wala kang nakita. Kinuha lang namin ang kailangan namin at aalis. At sabay hinawakan niya sa ulo si Tien at sinabing unawaken na Tien. Napatingin lang si Tien sa bully. At biglang ngumiti at sinabing sakto gusto kong subukan yon. Nagulat ang bully dahil may paparating na bigla na suntok sa kanyang mukha. Hamampas ang bully sa lapag dahil sa lakas ng suntok ni Tien. Naging blanko na agad ang kanyang mukha. Nagulat si Jaeong at ang iba pang bully sa nangyari. Patuloy pa ring umaatake si Tien. Biglang sumigaw ang bully at sinabing teka lang. Ngunit walang pakialam si Tien at hinawakan niya ang mukha ng bully. At ginamitan niya ito ng predation skill. Ngunit laking gulat niya dahil lumabas ang system display at sinasabing hindi maaaring gamitin ang predation. Namumutla habang nagtataka ang bully sa nangyayari. At makikitang nagtataka si Tien habang pinagpapawisan. At biglang sinuntok na ng bully si Tien. At sinabing hoy gunggong ka. Bumagsak si Tien sa lapag. Makikitang pasugad na ang mga bully at sinasabing mamatay ka na. Sabay-sabay umatake ang mga bully kay Tien gamit ang kani-kanilang skill. Ang mga skill na bind, poison at bleed na pare-parehas na si rank. Tumayo na si Tien habang makikitang papalapit na sa kanya ang mga skills. Naalarma siya kung ano ang gagawin niya. Sa lakas ng pag-atake makikitang naging mausok ang paligid. At sinasabi ng isang bully na anong karapatan niya para magpanggap na isa siyang awakened. Hindi niya alam kung saan siya lulugar. Ngunit nagulat ang bully sa nakita niya. Lumabas na naman ang system display ni Tien at sinasabing, naramdaman ang skill na ginamit. At nakumpirma na ito ay bind, poison at bleed. Habang bumubulusok na naman ang pulang aura sa katawan ni Tien. Makikita na may lumabas na system display at sinasabing dahil sa iyong misteryosong kapangyarihan na pawalang bisa ang atake ng kalaban. At sinabi ni Tien na kapag ginagamit ko ayaw gumana pero kusang pinapawalang bisa ang skill kung kailan niya gusto At biglang umatake si Tien ng kasing bilis ng liwanag. At sinuntok ang bully sa mukha gamit ang stone skin. Napangiti si Tien at sinabing hindi ko alam kung anong nangyayari pero alam kong malakas tong kapangyarihan ko. Natapos ang laban ng walang kagalos-galos si Tien. At makikitang wala ng malay ang mga bully. Sinasabi ni Tien sa isip niya na may natutunan siyang dalawang bagay. Ang status window ay nakikita lamang ng mga awakened. Makikita na ang lahat ng detalye tungkol sa mga awakened ay nandito. Ngunit may ibang impormasyon ang hindi nakalagay. Nagtataka siya sapagkat hindi naman siya nagkulang sa mana pero hindi pa din nagamit ang predation. Sa madaling salita bukod sa description maaring apektado ito ng ibang dahilan bukod sa mana. Bukod doon ang epekto ng passive ng predation skill ay hindi nakalagay sa description. Ito ay nakakapagpaalang bisa ng mga abnormal na kondisyon gaya ng poisoning at bleeding. At ngayon ay unti-unti na niyang makukumpirma kung tama ba ang mga haka-haka niya. At biglang naputol ang pag-iisip ni Tien sa kanyang nakita. Nakaluhod sa kanyang harapan si Jaeong at tinanong ni Tien kung anong ginagawa mo dyan. Pasigaw na sumagot si Jaeong kay Tien at sinabing, Tien, sobrang napabilib ako sa ginawa mo kanina. Ako ang pinsan mong si Jaeong na nagsisi sa mga nagawa ko. Pangakong hindi na ito mauulit at sana pagbigyan mo ko kahit ngayon lang. Kahit dilaan ko ang sapatos mo o tumawal ako ng parang aso. Gagawin ko kung anong ipag-uutos mo. Napaisip si Tien na dati parang matapang na Sorota, pero di ko alam na ganito na pala kasama. Habang tumatahol si Jaeong ay naiisip ni Tien na, hindi si Jaeong ang dapat kong alalahanin ngayon. Kung hindi yung insidenteng mangyayari pa lang ngayon. At sumagot si Tien na sige pinapatawad na kita. Makikita sa mukha ni Jaeong na hindi siya makapaniwala sa narinig niya at sinabing totoo ba? At sinabi ni Tien na bilang kapalit sumama ka sa akin at may aasikasuhin ako. Lumipat na ang eksena sa isang warehouse. At may nakalagay na bawal pumasok at authorized personnel lang ang pwede. At makikitang may 3 tao ang nakatayo sa harap ng warehouse. Laking gulat nila dahil biglang may gate break. Ang gate break ay isang kababalaghan. Kapag ang isang dungeon ay hindi naasikaso, ito ay magbubukas ng landas na nagkokonekta sa mundo ng mga tao at abyss. Napaisip ang lalaki at sinabing 10 taon na ang nakalipas simula nung huling gate break. Biglang nagkaroon ng gate break dito at sa tingin ko ay maraming halimaw ang kumakawala mula sa loob.
Nagsalita ang isang babaeng dilaw ang buhok at sinabing, base sa mga halimaw na andyan sa loob, mukhang konting panahon na lang para makawala sila. At nag-aalalang nagtatanong ang isang babae kung dapat ba nilang palikasin ang mga sibilyan na nasa area. At mayabang namang sumagot ang lalaking nakasalamin na, hindi na kailangan sapagkat meron akong barrier skill rank B na nasa panig natin. At higit sa lahat ang rank ng gate break na ito ay C rank lamang. Ibig sabihin, ang pinakamalakas na halimaw na nandyan ay C rank lamang. Sa madaling salita kahit ang hindi inaasahang pangyayari ay, at biglang naputol ang kanyang pagsagot dahil sa hindi inaasahang nakawala na ang mga halimaw sa gate break. At nag-aalalang sumigaw ang dalawang babae at tinawag ang lalaki na team leader. Agad na napalingon ang lalaki sa gate. At walang kahirap-hirap na pinutol niya ang mga ulo ng halimaw sa isang pagsipa lamang. At sinabing kaming mga B-rankers ay mas may kakayahan sa paghawak ng mga ganitong pangyayari. At lumipat ang eksena kay Jaeong na tila ba nagmamadali sa pagtakbo. At magalang na nagtatanong kay Tian na, ang sabi mo nandun na ang control personnel sir? Mas magandang bagay yun sir. Sir, at naiiritang sagot ni Tian na tigilan mo na ang sir mo. Tama ka, ang initial mana estimate nila dito ay C rank. At sa kabilang banda, ang humahawak nito ay B rank. Kaya walang problema kung C rank lamang ang kalaban. Sabay pabidang sumagot si Jaeong na, ayun nga ang sinasabi ko sa'yo kanina pa. At sumagot si Tian na, paano kung hindi C rank ang gate? Natulala si Jaeong sa narinig niya. At lumipat na ang eksena kung saan nangyayari ang gate break. Makikitang nakadapa na ang mga halimaw. At napapaisip ang lalaking may salamin. Nagtataka siya kung bakit nakakatago sa barrier niya ang mga low rank na halimaw. At napatingin siya sa kanyang likod at sinabing, hindi maaari, ang mana ba na nararamdaman ko dito ay mas mataas pa sa rank ko? At biglang napatingin na silang lahat sa gate break at nag-aalalang sinabi ng isang babae na, team leader parang may kakaiba akong nararamdaman sa gate na ito. At makikitang malapit nang makawala ang mga susunod na halimaw. Nag-aalala na ang tatlo sa nangyayari at napatingin sila sa gate na may halong takot. Tuluyan na ngang nabasag ng halimaw ang barrier. At takot na takot ang lalaki at napatanong ng ano ito. Nakalabas na ang mga halimaw at hindi na makagalaw ang tatlo dahil sa takot. Natakot sila dahil ang halimaw na nasa harap nila ay isang giant ogre rank A. Pinagpapawisan at natatakot na sinabi ng lalaki na hindi ito C. Ito ay A rank. Pero paano? Sabay naputol ang pagsasalita niya sapagkat umatake na ang giant ogre. Isang malaking pagsabog ang kinalabasan ng atake ng halimaw. At bumalik ang eksena kay Jaeong at nagsalita kay Tian na, sabihin na nating tama ka. Pero paano mo naman nalaman ang lahat ng ito? Hindi sinasagot ni Tian ang tanong ni Jaehyun. Pero nasa isip niya ay dahil napagdaanan ko na ito, bukod sa minaliit nila ang gate break hindi rin sila nag-issue ng evacuation order. At biglang nagsalita si Tian at ang sabi niya ay hinala niya lamang. Hindi pa rin makapaniwala si Jaeong sa sagot ni Tian. At inulit ni Tian ang sagot niya at sinabing hinala ko nga lang kaya nagpasama ako sa'yo. Galit na sumagot naman si Jaeong at sabing sinungaling ka. Huwag mong sabihing pinagtitripan mo lang ako. Habang sumisigaw at nagtataka si Jaeong, pagtingin nila sa kanilang harapan ay may mga halimaw at mga sibilyan na nagtatakbuhan papunta sa kanila. Takot na sinasabi ng mga tao na takbo-takbo, merong gate break. Hindi maipinta ang mukha ni Jaeong sa nasaksihan niya. At sinabi ni Tian na naalala mo pa ba yung sinabi ko sa iyong gawin mo? Gawin mo na ngayon. At nagtanong naman si Jaeong ng paano ka. At sumagot si Tian na, ako? Uubusin ko ang mga halimaw at susunod ako sa'yo. Lumipat ang eksena sa isang mataas na building. At may isang lalaking nakatalikod ang nagsasalita ng, gaya ng sinabi mo lumala ng mabilis ang sitwasyon. Ang gate break ay inaakalang C rank at ngayon naging A rank. Walang respond ang possible ngayon dahil busy ang lahat sa dungeon at abyss exploration. Ang natatanging solusyon sa krisis na ito ay isang A rank awakened. Ikaw na lang ang pag-asa, kaya tulungan mo kami. At ipinakita ang isang lalaking nagngangalang Yanzo, isang A rank awakened. Makikitang naluluha siya at sinasabing antayin niyo ko dyan, kapit lang. Ako ang bayani na si Yanzo ay parating na. Nalipat ang eksena sa isang halimaw na mukhang napasot dahil sa isang suntok na tumama sa kanyang ulo. Kagagawan pala ito ni Tian at makikitang nakarating na siya sa labanan. Isa-isang naglilipara ng mga halimaw dahil sa kanyang atake. At nabalutan ng pulang ilaw ang kanyang kamay. Dahil gumamit na naman siya ng predation skill. At biglang napaisip si Tian at sinabing ito na nga ba ang inaasahan ko. Nagamit ko ngayon ang predation dahil ang fatigue level ko ay 52% lamang. Kapag ang fatigue level ko ay lumagpas ng 70%, hindi ko magagamit ang predation.
Ang ibang skills ay nagagamit base sa mana level. Pero hindi ka dapat mag-base lang sa mana. Dahil naaapektuhan ito ng fatigue level. Kapag ang fatigue level mo ay mataas, bumibigat ang iyong katawan at ang skills mo ay humihina ang epekto. Ang dami kong dapat intindihin. Pero nalaman ko na kapag ang mga patay na halimaw ang ginamitan ko ng predation, bumabalik ang aking mana. Napangiti si Tian dahil lumabas ang system display at sinasabing, ang iyong rank ay napalitan na ng D-rank. Gayon din ang iyong predation at stone skin skill. Makikita ang pagkagana ni Tian sa nangyayari. At iniisip niya na habang ginagamit ko ng ginagamit ang predation skill. Patuloy akong lumalakas. Sa ganitong bilis ng paglakas ay kaya kong maging S-rank o SS rank. Or hindi lang dahil baka ako pa ang maging kauna-unahang SSS rank. Pabalik na si Tian kay Jaeong dahil akala niya tapos na ang laban. Napatingin siya sa likod dahil may naramdaman siya. Nakita niya ang giant ogre na tumalsik habang inaatake ng isang lalaking may hawak ng liwanag na espada. Galit na sumisigaw ang lalaki at sinasabi sa halimaw na, "Impakto kang halimaw ka, ipaghihigante ko ang mga kaluluwa ng mga napatay mo. Ako ang mandirigma ng hustisya ang papatay sa'yo. Tawagin mo kong Yanzo." Makikitang blanko ang mukha ni Tian sa nangyayari. Patuloy ang pagsaysabayan ng giant ogre at ni Yanzo. Galit at mukhang buo ang loob ni Yanzo na patayin ang giant ogre. Nagpakawala si Yanzo ng hindi mabilang na krus ng liwanag. At makikita ang matinding pagsabog ng atake ni Yanzo. Hindi makapaniwala si Tian sa nasaksihan niya dahil walang kahirap-hirap na tinalo ng isang tao ang isang A-rank na halimaw. At sinabing ito ata ang A-rank Awakener na mag-isang tumapos sa gate break dati bago ako mabuhay ulit. Tama nga ang balita na talagang malakas siya, ang Blade of Lunes si Yanzo. Naguguluhan si Tian sa nangyayari at nagtataka kung bakit nandun si Yanzo. Dahil sa dati niyang buhay ay nakikipaglaban sa kabilang syudad si Yanzo sa Giant Ogre. Emosyonal na nagsalita si Yanzo at sinasabing rest in peace sa mga citizen na naging biktima ng gate break. Nakatingin pa rin at nagtataka si Tian sa nangyayari. At biglang kinilabutan dahil lumabas ang system display at nagsasabing may naramdaman na skill. At makikitang biglang may sumaksak kay Yanzo sa likod na tumago sa kanyang dibdib. Napatingin si Yanzo at sinabing ano ang nangyari. At nakangiting sumagot naman ang lalaki na, nahuli kita Yanzo. Nalipat ang eksena kay Jaeong na nakatingin sa isang babaeng natutulog. Makikitang naguguluhan si Jaeong at napapaisip na, okay lang ba talaga ito? Pinagpapawisan at natatakot si Jaeong dahil bigla niyang naalala ang mga sinabi sa kanya ni Tian. Sinabi ni Tian kay Jaeong na, maraming tao ang mamamatay ngayon. Isa na doon ang school nurse nating sinayong. Mamamatay siya dahil mas ginusto niyang tumulong kaysa lumikas. Kaya mong patulugin ang tao kapag ginamitan mo ng sleep skill, di ba? Patulugin mo si Nayong at dalhin mo siya sa ligtas na lugar at ako na ang bahala sa lahat. Nagtataka pa rin si Jaeong at napapatanong ng paano kaya nalaman ni Tian lahat ng ito. Biglang may ideya na pumasok sa utak niya at sinabing, baka nga mali ako pero wala nang ibang dahilan ang makakapagpaliwanag sa mga bagay na ito. Baka nabuksan niya ang skill na nakakakita ng hinaharap. Bumalik na ang eksena kay Tian at iniisip niya na, awit, sabi ko na nga bang may hindi magandang nangyayari dito. At makikitang nanghihina si Yanzo at tinatanong niya ang lalaki ng, sino ka? Ipakita mo kung sino ka. At unti-unting ipinapakita ng lalaking kalbo ang kanyang sarili. At namangha daw siya kay Yanzo dahil buhay pa rin ito matapos masaksak sa mahalagang parte ng katawan. At kung sa bagay ano pa bang aasahan ko sa isang A-rank? Mukhang magiging masaya ang hunting ko nito. At ito pala ay si Sangdo, isang B-rank na villain. At may skill na stealth. Ang mga taong awakened at gumawa ng krimen ay tinatawag nilang villain. At ang B-rank villain na si Sangdo ay kabilang sa kanila. Isa siyang baliw na pumapatay ng tao dahil ito ang nagpapasaya sa kanya. Pero sigurado si Tian na hindi nagkita sina Sangdo at Yanzo sa gate break sa dati niyang buhay. Napapatanong si Tian sa sarili niya kung nagbago nga ba ang hinaharap dahil sa kanya. Nalipat ang eksena kay Yanzo at galit na sinasabing, hoy demonyo ka, isa kang villain. Pasugad na nga si Yanzo at sinasabing ako na ang tatapos sa'yo sa sarili kong kamay. Nagtaka si Yanzo sa nangyari dahil biglang yumanig ang paligid. Ang pagyanig pala ay dulot ng isang giant ogre. Di makapaniwala si Yanzo sa nangyayari habang sinasabi naman ni Sangdo na ito ang inaasahan ko sa regeneration ability ng isang EYY rank na halimaw. Umatake na ang giant ogre pero nailagan nila ito. Napagdesisyonan ni Sangdo na iwan na lang si Yanzo sa giant ogre. Pero napansin niya si Tian at sinabing, hindi ko inaasahan may nanonood pala sa nangyayari. Hindi na rin ito masama dahil mas maraming biktima mas masaya.
Mararamdaman ang pagkasabik sa dugo ni Sangdo dahil agad-agarang sinugod niya na si Tien. Kinontra lamang ni Tien ang atake gamit ang Stone Skin at sinabihan niya ng mangmang si Sangdo. Sinundan niya ng isang malakas na sipa sa mukha at naging dahilan upang tumalsik si Sangdo. Nakatayo naman agad si Sangdo at sinabing, "Gunggong ka, awaken ka rin pala." Napahinto si Sangdo dahil naririnig niyang sinasabi ni Tien ang impormasyon tungkol sa kanya. At sinasabi ni Tien na, "Ikaw si Sangdo, ang villain na pumapatay para sa sariling kaligayahan at gumagamit ng stealth skill. Tama ba ko? Masaya akong makaharap ka." At umatake na si Sangdo gamit ang kanyang kutsilyo ngunit patuloy lamang itong sinasalag ng Stone Skin ni Tien. Patuloy na naghabulan ng dalawa at makikitang sumasabay si Tien sa labanan. Napahinto si Sangdo at sinabing, "Masyado kang nagiging kampante dahil sa kakayahan mo. Sinong mag-aakala na ang mga kutsilyo ay walang talab sa'yo? Hindi ko alam kung paano mo ko nakilala at malamang iniisip mo na mananalo ka dahil hindi gumagana ang mga atake ko sa'yo. Pero ipapakita ko sa'yo na hindi lahat ng bagay sa mundo ay palaging aayon sa kung anong gusto mong mangyari." At bigla na ngang nawala si Sangdo sa harap ni Tien. At sinabi ni Tien na sa bandang huli ginamit niya pa rin ang stealth skin kahit na alam niyang hindi tatalab sa akin ang mga atake niya. Napatingin si Tien sa kanyang likod at sinabing walang kwenta ang atake mo. Natulala si Tien dahil nasa likod na niya bigla si Sangdo at bumulong na, "Sigurado ka ba dyan bata?" At umatake na si Sangdo at nasalag naman ni Tien ang atake ngunit makikitang tumagos ang atake ni Sangdo sa stone skin ni Tien. Nagtatakang nagtatanong si Tien kung paano nangyaring nagkaroon siya ng dugo. At patuloy umatake si Sangdo habang natatawang sinasabing, "Alam mo ba kung ilan na ang kagaya mong pinatay ko? Yung mga nag-aakala na hindi sila tatabla ng mga atake. At dahil pinakita mo ang kahinaan mo, malamang naguguluhan ka na at gustong-gusto mo nang tumakbo, di ba? Dapat maintindihan mo tong mga bagay na bago ka mamatay. Lahat ng skills ay mayroong kahinaan." At makikitang walang magawa si Tien kung hindi salagi na lamang ang mga atake ni Sangdo. Makikitang nakatayo pa rin si Tien pagkatapos ng matinding pag-atake ni Sangdo. At sinasabi niya sa isip niya na sinong mag-aakala na ang Stone Skin ay may kahinaan. Ngunit napagtanto ko na ang Stone Skin ay maaring matinag ng malakas na pag-atake at nagiging dahilan upang mapawalang bisa ito. At alam nito ng kalbo natin simula pa lang. Pero gaya ng inaasahan ko, nalaman ko na kaya ko palang makipagmano-mano sa isang B-Rank Awakened. Nabigla sa Sangdo dahil sinabi ni Tien sa kanya kung maaari na ba nating tapusin ito. At agarang sumugod si Sangdo at natatawang sinasabing, "Nababaliw ka na ata dahil wala ka nang magawa eh." At sumagot naman si Tien at sinabing, "Alam mo ba ang dahilan kung bakit gusto kitang makalaban? Dahil gusto kong kunin ang skill mo." Biglang napahinto si Sangdo sa nakita niya. Nabalutan na naman ng pulang oras si Tien at nakaambang gagamitan na niya ng predation skill si Sangdo. Kinikilabutan si Sangdo habang sinasabing, "Ano itong masamang mana na nakikita ko? Tinatago lang ba nitong mangmang na ang lakas niya sa buong labanan namin?" At biglang ngumiti sa Sangdo at sinabing, "Wala akong pakialam kung anong skill ang gagamitin mo, hindi mo naman ako tatamaan kung hindi mo ko nakikita." At sumugod nanga si Sangdo kay Tien gamit ang stealth skill. At sumagot naman si Tien na, "Di ba sa'yo na nanggaling mismo? Na ang lahat ng skill ay may kahinaan?" Sinasabi ni Tien sa isip niya na may nalaman siyang bagay pagtapos niyang makain ng mga halimaw gamit ang predation. Maraming halimaw ang hindi sakop ng paningin niya pero nagawang ipunin at ubusin ng predation skill ang mga halimaw. Ipagpalagay na nating hindi kita makita. Pero kahit saan ka magpunta, makakain ka ng predation skill kahit anong mangyari. Nalipat na ang eksena kay Yanzo na nakadapa sa lapag. At sinasabing, "Wisit, kung hindi lang ako nasaksak ng villain kanina, hindi sana mangyayari ta." Makikitang nawalan na ng malay si Yanzo habang nasa harap niya ang Giant Ogre. Aatakehin na ng Giant Ogre si Yanzo. At sa lakas ng pagsuntok ay nawasak ang lapag at naging mausok. Ngunit nagtataka ang Giant Ogre kung bakit nawala si Yanzo. Makikitang niligtas ni Tien si Yanzo gamit ang kanyang stealth skill at naging dahilan upang mapatingin ang Giant Ogre sa kanya. At nakangiting sinasabi ni Tien na mas magiging comfortable siyang lumaban dahil walang makakakita ng gagawin niya.